Koneksyon sa Bangsamoro Basic Loan pagkakapatay kay Basit Usman. Para sa karagdagang detalye may live report si Victoria Tulad. Victoria. Di naging sacrificial lamb si Abdul Basit Usman kapalit nga ng pagpapasa ng Bangsamoro Basic Law o BBL. Ito ang sinabi ni MILF Peace Panel Chair Mohagher Iqbal sa BBL Forum na ginawa sa UP Techno Hub kanina. Ani Iqbal, ang pagkamatay ni Usman ay nagkataon lang. Mayroon na raw standing order ang MILF na kung may pagkakataon, hulihin o patayin na si Usman. Pero wala raw itong koneksyon sa BBL at hindi ito paraan para makuha ng MILF ang tiwala ng publiko. Bago ba nito, ilang confidence building measures na ang voluntaryong ginawa ng MILF matapos ang mamasapano encounter. Kabilang dito ang pag-iimbestiga sa pagkamatay ng SAF-44, mga miyembro ng MILF at ilang sibilyan. Maging ang pag-surrender sa mga armas ng SAF, voluntaryo raw na ginawa. Sinabi ni Iqbal na lahat sila ay tila binuhusan ng tubig na mangyari ang mamasapano encounter lalo't matagal na nilang hinahangad ang kapayapaan. Kaya naman hindi niya mapigilan ang manabik lalo't malapit ng pagbotohan sa Kamara ang BBL. Sa May 11 at 12 nakatakdang pagbotohan ng House Ad Hoc Committee on the BBL ang mga probisyon. Dadulo raw dito si Iqbal. Layong maihain sa plenaryo ang panukalang batas sa May 18 at maipasa sa parehong Senado at Kamara sa June 11. Nagtitiwala si Iqbal sa mga congressman at senador na ang ipapasa nilang bersyon ng Bangsamoro Basic Law ay ang makabubuti para sa lahat. Iginiit ni Iqbal na siniguro nilang hindi labag sa konstitusyon ang panukalang batas. Nakiusap si GPH Peace Panel Chair Miriam Coronel Ferrer na balikan ang mga probisyon ng BBL at makikita raw na mali ang interpretasyon ng marami tungkol dito. Pagdating naman sa pagsuko sa mga miyembro ng MILF na posibleng kasuhan ng DOJ, mag-uusap pa raw sina Iqbal at ang pamahalaan. Nirerespeto umano ng MILF ang batas ng Pilipinas pero hindi ganoon kadali ang pagsuko ng kanilang mga kasama. Samantala, ayon kay Quezon City Representative Winston Castelo, isa sa mga dumalo sa forum, kailangan pa nilang pag-aralan ang mga narinig sa forum bago makapagbigay ng sagot kung nakumbinsi ba sila na dapat ay ipasa ang BBL. Hindi naman daw layo ni Iqbal na kumbinsihin ang mga mambabatas, kundi paliwanawagan sila. Jiggy? Victoria, meron bang pananaw si Chairman Iqbal kung itong public opinion laban sa BBL ay lumamig na matapos nung ilang araw na o ilang linggo na hindi na pag-uusapan yung SAF-44, tumahimik na yung issue. Meron ba siyang pananaw kung sa tingin niya ay lumamig na rin yung opinion tungkol sa BBL? Jiggy, wala tayong narinig na ganyan mula kay Chairman Iqbal kanina. Pero ang karaniwang nating natatanong tungkol dyan ay yung mga mambabatas, itong mga kongresista natin. At ang lagi naman nilang sinasagot, marami pa rin sa publiko yung mas aware na ngayon tungkol dito sa BBL at mas involved sa pag-craft nga nitong BBL. Kaya ang nais nila ay matiyak na yung mga probisyon ng BBL ay talagang naayon sa konstitusyon. At ang sinasabi rin ng mga mambabatas, itong pagboto na gagawin sa mga susunod na araw ay nakadepende na rin sa 2016 elections. Dahil nga yung ilang mga constituents, dahil involved na rin sila tungkol dito sa BBL, ay ito rin yung pagbabasehan ng kanilang magiging boto dito sa eleksyon sa susunod na taon. Jiggy? At sa tingin ba ng mga congressman ay talagang makakalusot na ito kahit medyo dikit na yung deadline na Senate para sa BBL? May mga positibo pa rin Congressman Jiggy na nagsasabi nga na mamimit nila yung deadline na June 11 at si Pangulong Aquino ay mapipirmahan ito in tulo by June 30. Pero meron din tayong mga nakakausap, marami-rami rin ang mga ito na nagsasabing masyadong dikit itong deadline na ibinigay sa kanila at napakarami pa rin nilang gustong itanong, napakarami pa nilang gustong ayusin dito sa BBL. Kaya't baka hindi rin nila talaga maabot itong deadline. Lalo na nga at marami pa rin yung mga nagsasabi na unconstitutional ito. Isa sa mga ito, si Senador Tito Soto nung nakarang araw, sinabi niya na unrealistic itong deadline na June 11 dahil sa Senado, 3 hearing pa raw ang kanilang dapat gawin. Jiggy? Maraming salamat, Victoria Tulad.